tao na yan. Sabi nga nila, success is a science. Ibig sabihin, it's the same for everybody. Yung process is the same. Kaya lagi nyo maririnig, hard work, di ba? Lagi nyo maririnig, consistency. Lagi nyo maririnig, you have to learn your business. Di ba? Right? So yun po yung ginagawa natin right now. Pero bago tayo magsimula, meron pa rito mga nag-join this month. Yung mga nag-join this month lang, taas ang kamay. Okay lang, palakpakan natin sila. Yan. Right. So, alam mo, hindi importante kung kailan tayo nagsimula. Tama? Ang importante po kung kailan tayo nag-decide. Right? So, regardless, kalimutan niyo muna kung kailan tayo nagsimula. Pero we're hoping na paglabas mo rito, mamaya, nag-decide ka na, ito yung simula ko, ito yung day one ko sa Usana. Magandang mindset yun. Tama po ba? Right? So, dapat, ang share ko, kala ko photos lang na gano'n. Pero anyway, may keynote naman na tayo. Just to share a little bit of my story. Laging part yung story, no? Bakit po kaya? To inspire, tama ba? So ang gusto namin paratingin, every time nag-share kami ng story namin, is, lang, gusto talaga namin iyabang lang. No, hindi para iyabang, tama ba? Hindi rin para magselos tayo o mainggit tayo sa mga resulta. But you know, tayo kasi medyo mas tumatatak sa isip natin pag alam natin kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Tama ba? Hindi ka gagawa ng isang bagay kung hindi mo nakikita kung ano yung pwede tayo magkaroon or maging. So pag nakikita nyo yung mga tao may mga resulta, pinapakita yung mga kung ano sila dati, tas kung ano yung mga na-achieve nila right now, is them really inspiring you na kung nagawa nila, pwede rin mangyari sa atin. So alam mo, I've been doing Usana for the past 15 years na. Wow! Grabe. 15 years. Hindi ka po tatagal sa isang kumpanya nang walang dahilan. Tama ba? And I can tell you right now that until today, I'm still passionate sa paggawa po ng Usana. May mga bago tayong dinadagdag sa ginagawa, may mga nabago na dagdag sa kabisihan natin. But you know, hindi ko nakikita yung sarili ko na mawawala ako sa industry at sa kumpanya na ito. Right? Because isa ako sa produkto ng ganitong klaseng negosyo. Tama? Yun po yung importante, yun din yung gusto ko maipasa sa inyo mamaya. Right? Itong nakikita nyo, hindi kami extraordinary. Ngayon, makikita mo, syempre, napapalakpakan, di ba? 4-star diamond, 1-star diamond director. Minsan napapasok sa isip natin, ang gagaling naman itong mga to. Sana kami rin, naman. Sana all ganyan din, kagaling. But you know, nakakapagsalita man kami ng medyo mas persuasive right now, medyo mas effective right now, medyo mas maganda sa pandinig right now, pero hindi po yan automatic. When we were starting, may imagine niyo ba kung paano? O maniwala ka, daming mali. Tama ba? Ngayon ako, I'm trying to grow myself, di ba? Kaya po tayo, nag-i-English din tayo kapag nagtutok tayo. Tama ba? Pero alam mo, maliban sa 4-star diamond, isa ako sa kilala sa Usana na maraming mali sa English. Pero mapalad na po kayo ngayon. Kasi 15 years na yung nakalipas. Konti na lang yung naririnig. Tama? Pero yun. O, isa sa unang principles, if you want to become successful, you really need to learn, hindi na mag-rely sa kung ano yung opinion ng iba. You cannot live your life really depending kung ano yung sasabihin nila. Tama? Hindi ibig sabihin, hindi mo i-consider. Iba kasi yung nag-gather ka ng counsel, iba yung nag-gather ka ng mga informations para matuto ka, iba din naman yung pinapatakbo mo yung buhay mo dahil sa opinion ng ibang tao. Tama? Kapag gano'n yung mindset, hindi ka susubok ng mga bagay-bagay, hindi mo ilalago yung sarili mo. Tama? And bakit yan ang isa namang sinasabi ko sa inyo? Kasi isa yan sa pinakamalaking problema natin, not only in Usana. Success sa buhay ang pinag-uusapan. The reason kung bakit maraming tao hindi makausap, because they are too concerned sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Tama po ba? Example, do you agree? Praise God sa trabaho, tama ba? But do you agree na may mga nagbebenta, magtataho, na mas kumikita na mas malaki compare mo sa mga biginin na marami nagtatrabaho dito sa Banda Ayala? Yes. Hindi sa dinadowngrade natin yung work, tama ba? Correct? Pero may mga kumikita, doble ng sahod nila. Gusto ba nila yung doble ng sahod? Yes or no? Yes! Palagay mo. Gusto, tama ba? Pero sa tingin mo, pag inalok mo sila magtaho, gawin ka nila? Why? Legal naman yun. Tama? Pero legal naman yun, tama ba? Correct? So kasi patry.
Pag ma-pride ka, ano iniisip mo? Saan ka concern? Sa kung ano yung dating mo sa ibang tao, kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa iyo. Yun yung point, guys. Para maging successful tayo sa... Wala pa yung sharing ko, may lesson na, no? Para maging successful tayo sa ginagawa natin. Tama? Para maging successful tayo sa ginagawa natin, galin natin yung pride na yan. Na kung ano yung iisipin ng ibang tao. Tama ba? Kasi nasa network marketing ako eh. Tama? Alam mo, if you will fully understand kung ano yung network marketing, you will be proud sa ginagawa mo. Tama? Alam mo, na-realize ko lang, chinek ko yung sa Andes organization ko, hindi ako directly nag-sponsor at the same time nag-train sa mga tao na ito. Right? Siguro yung blessed natin sa mga leaders natin is produkto yan din ng sipag din natin. Tama? Kaya mas maswerte yung mga tao masisipag eh. Doon pumapasok yung swerte kasi masipag. Tama? I'm blessed with na malulupit na mga leaders under my organization. Kasama na rin yung mga uplines na meron kayo. Tama? Alam mo, nung binilang ko, I have more than 600 plus. Siguro mga 3 years, 4 years ago yan. 600 plus na gold director under my organization. Tama? Guys, 600 plus. Magkano yung in-income o na-experience may income ng isang gold director? Meron ba kayong kumpanya na alam na merong 600 na tao na kumikita ng 200,000 isang buwan? You see? Kaya pag naintindihan mo what is really network marketing, you will be amazed sa kung anong opportunity na meron tayo. Hindi lahat po ng opportunity sa labas, merong pagkakataon na makatulong ng ganong kadaming mga tao sa ganong classic level ng resulta. Na-imagine niyo po ba yun? Tama? So, at kung kayang gawin ng 600 plus, anong sinasabi nyo sa atin? Okay, ikaw na lang, tanungin kita. Sa 600 na yon, kung bibigyan ka ng pagkakataon, siguro naman hindi ka pang 601 in terms of kapasidad, in terms of galing, in terms of potential. Tama? Tama? Feeling mo nandun ka sa top 300? Yes or no? Sino naniniwala sa 600 na yun, sa top 100 ka? Kung kukumpara lang in terms of potential. Diba? O medyo humble, tsaka medyo mababa pa ang tingin sila, okay lang. O top 300, yung mga hindi nagtaas ng kamay. Pasok kaya sa top 300 kung kukumpara mo yung sarili mo doon? Yes? Yes! Sino yung mga hindi nagtaas ng top 100? Na okay sila sa top 300? Sino yung kahit anong tanongin ko rito? Top 500? Taas ang kamay. Yun naniniwala ka, pag nilagay ka doon sa 600 na yan, siguro papasok ko sa top 500 yan. Tama, no? Guys, 600 yun. 600. I hope na-encourage kayo. Tama? Kasi minsan mo pasok isip natin, kaya ko bang gawin ito? Linya ko ba ito? Tama ba? Hindi ito yung inaral ko, may good news ako sa iyo. Lahat ng halos narinig mo na naging testimony rito, yun din ang istorya nila. Hindi rin nila alam. Tama? Hindi din nila akalain na magiging successful sila. Hindi namin na-imagine na magiging $1 million club member kami ng Yusana. Alam mo, during this time, ang gusto ko lang kitain, 15,000 hanggang 25,000 isang buwan. 15,000 yung 15,000. Baka may mga Gen Z tayo rito, hindi na tayo maintindihan. Anong 15,000? 15,000 to 25,000 isang buwan. That was 15 years ago. Bakit? Si Mrs. lang ang nagkatrabaho sa bangko. Ang sahod nasa mga 16,000, 17,000 per month. Hanggang ngayon, ayaw aminin sa akin kung 16 o 17,000. 1,000 lang naman yung pagitan. Tama? Right? Hindi ako proud na sabihin sa inyo na during that time, hindi ako nakaka-contribute sa pamilya. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kasi na-scam ako. Nakakala ko network marketing. So, totoo yun. True story. So, meron akong bad experience sa ganito. Kaya another lesson yun eh. Huwag mong hayaan yung mga pagkakamali mo ang magsabi sa'yo na hindi mo kaya. Tama. Yun ang magbigay sa'yo ng lesson para next time mas wise at mas marunong ka na. Tama? Hindi porke nagkamali ka ngayon, hindi ibig sabihin hindi para sa iyo to. Nagkakamali tayo kasi tinuturo sa atin ano yung path na hindi mo kailangan puntahan. Ano yung path na kailangan mong puntahan. Yes or no? Yes! Pag naliligaw tayo, kung example, nagda-drive, naligaw ka, nasayang ba yung oras mo? Hindi, may lesson doon. At least alam mo kung ano yung lugar na napuntahan mo na next time hindi mo napupuntahan kasi hindi rin gusto mo pumunta. Tama ba? Hindi mo ma-appreciate yung lamig ng kwarto kung hindi mo na-experience yung mainit.
Tama? Hindi mo ma-appreciate yung success. Yung buhay na ganito kung hindi mo na-experience yung bottom. Tama? Alam mo, one time, dinala ko yung anak ko sa La Union. Merong falls doon na hindi ko man alam na ganun kalayo. Pero maganda yung falls, gusto ko ma-experience nila. Di ba? So yung mga anak ko hindi madalas nakakapunta sa mga ganun eh. So, punta kami. Kaya lang, hindi mo pa pwedeng dalhin yung van doon. Magka-transfer ka ng jeep. Eh, baka may Tagalaon yun dito, yung sikat na falls na lagi pinupuntahan doon. Nakalimutan ko na yung pangalan. But anyway, na-transfer ka ng jeep. Yung jeep ang magdadala sa'yo doon hanggang doon sa may falls. Siguro mga 1 oras pa na biyahe. Ang matindi niyan, pag ganun yung daanan. Hindi yung smooth ha. Talagang perek pa ganun. Tapos aangat. Ganun. Tapos yung usok doon sa may jeep, amoy mo talaga. Eh hilo-hilo talaga yung mga bata. Hindi sila sanay. Di ba? Ganun. Eh tayo, sanay tayo sa ganun. Di ba? Right? Plus yung anak kong bunso talaga naman. Di ba? Sabi niya, I don't enjoy this day. Ay, pababayin ko kaya to. So nakarating kami rin sa may falls. Diba? Enjoy naman talaga yung enjoy talaga yung falls. Maliban sa kanya yung bunso. Feeling niya sa tubig, although napakalinis ng tubig, pero feeling niya sa tubig na medyo dark yung ilalim, dirty. Ayaw itapak yung paa. Kaya sabi ko sa misis ko, pag uwi natin sa bahay, sanayin mo sa madumi yan ha. Para ma-enjoy niya na. Oh, praise God, na-enjoy naman yung recently. Right? Pero pagbalik namin, din-enjoy namin yung falls. Di mag-stay kami no, siguro mga 3 hours, 4 hours. So pagbalik na, ito na naman, siyempre jeep na naman. So, siyempre, pabalik na kami sa may hotel namin sa La Union. Tama? Sobrang jeep, na-experience ng 2 oras doon sa may van namin. Talaga na-appreciate nila yung van namin. Ay, Dad, I really appreciate our van. Tama, yun yung point. Kaya inspiring, kaya motivating, kasi naranasan mo yung bottom, meron kayo i-share someday. Yun ang essence eh. Yung result is just the results. Kaya lang kung overnight, yumaman, hindi mo ma-appreciate eh, yes or no? Hindi ako na-reject. Nag-join ako sa USANA. 1 month, actually, gold na ako agad. Walang nag-reject sa akin. Lahat ng pinag-usap ko, nag-pay-in. 500 points lahat. Ang malupit, hindi ko sila pinalo-up. Ano yung follow-up? Tama ba? Yung produkto ko, nabibenta ng pusa. Alala ko yung sharing ni Mentor Michelle eh. Sabi niya, yung produkto pala, hindi pala nabibenta ng mag-isa yan. Tama, naalala yung kwento ni Mentor Michelle? Tinago yung mga produkto rin sa washing machine. Tama ba? So, we need those struggles kasi yun ang inspiring. Alam mo, more than sa resulta, tsaka yung buhay na meron tayo right now. Right? Ang Panginoon, after yan sa growth natin, para mas magamit tayo dito. That's why He allowed challenges sa may buhay natin. Para ma-appreciate natin yung meron tayo. Tama ba? So, balik tayo rito. Right? So when I joined you, sana 15 to 25K lang. Hindi ako marunong magbenta, lahat, etc. Pero ang dream ko, 2. Una, hindi na ako mag-ibang bansa. Correct? Kasi ang nanay ko nag-OFW na eh. I know how it feels. 5 years. Ang chewing ko, 30 years. Right? Ang kasama ng nanay ko, mga tita ko, puro mga DH sa Hong Kong. Kasi para makapag-provide sa pamilya. I was 12 years old during that time. Siyempre, pag uuwi ka, gusto mo lang, may nanay ka nga abutan sa bahay. Tama ba? Hindi ka naman nag-iisip o kailangan pala ng pera, kailangan pala ng ganito. Pero alam mo yun, iba yung meron kang aabutan na nanay na kompleto eh, no? Siyempre, iba yung kaya i-provide ng tatay, iba yung may nanay ka rin eh. Magkaibang role yun eh, di ba? Iba eh. Right? 5 years. 5 years. Kaya sabi ko, I know how it feels. Ayokong iwanan yung mag-ina. Right? At the same time, gusto ko makapag-provide. Gusto ko masabi ko sa sarili ko, responsableng tatay, responsableng asawa. Nahihiya ako sa parents ko kasi that time, 25 years old, imagine mo. Ang dami kong disappointment na ibigay sa magulang, hindi nakatapos ng pag-aaral, nagpamilya pa nang wala sa oras. Right? But you know, God sometimes allow things to happen even mali. Kasi may purpose. Tama? So dyan ako nagsikap. Kasi dala-dala ko yun eh. Right? 15 to 25 day. Ay, pag nagsisimula kayo, hindi naman kailangan tingnan nyo 1M agad. Yes, long term, bahay, lahat okay yan. Pero dapat in the next 3 months, in the next 6 months, meron kang short-term goal na pag iniisip mo, kinikilig ka kasi alam mo, kaya mong kunin sa ganung period of time lang. What is that? Is that additional 30,000 a month? Is that additional 50,000 a month? Depende sa inyo. Pero saan ka na-excite? Saan kayo kinikilig? Kasi naniniwala ka, kaya mo. Ang importante, meron mag-stem na belief doon. Kasi tatrabuhin mong isang bagay kasi naniniwala ka mangyayari sa'yo. Yes or no? Yes!
Kung yung time na yun, ang pininiwalaan ko is 1 million paulit-ulit sa akin, baka nag-quit na ako. Kasi hindi ko nakikita na sarili ko na kaya ko. So, ang pinanggalingan ko 15 to 25K. Sabi ko, sisipagan ko rito, hindi man ako yung pinakamagaling. Yung 25 mil na yan, o 25K, kaya ko yan. Kung todo ko. True enough, 4 months, 5 months after, nakuha ko yung 25,000 per month. Tama? Kaya yun ang importante. Maniwala tayo sa sarili natin. Maniwala tayo sa kapasidad natin. Tama? So, dapat make sure may goal kayo. Okay ba yan? Yes! Okay. So, ang haba ng fast forward, no? Nag-join 15 to 25K. Of course, syempre, hard work. Nagsimula yung grupo ng paunti-unti. Hindi siya madami. Tama? May mga darating, may mawawala, may mga madarating, mawawala. Tama? Kamusta tayo nun sa darating, tas mawawala? Siguro dito yung medyo sumasama ka doon pagka may mga downtimes tapos nawawala. Dati, no? Ngayon, hindi na. Tama ba? Ito yan, guys. Okay, may tuturo ako sa inyo. Ito yung perspective natin. Pag may mga napa-join tayo, basta gawin mo yung part mo. Tama? Kung mag-quit yan, hindi na dahil sa'yo. Hindi mo na kontrolado yan. Tama? Unang-una, pag nag-join yan, sa produkto palang binili nila, sulit na yon. 15 years ko na ito ginagawa. Wala akong deal sa mga tao. Hindi lahat ng tao na pa-join ko naging successful sa iyo sana. Basta importante, ginawa mo yung part mo. Tama? Sa produkto pa lang, you don't know kung ilang taon na na-extend sa pay nila kung nilak nila yung produkto na yan. Tama? Kasi 100% produkto, yes or no? Yes. Right? Importante yun eh. Tama? So, may mga tao mag-i-stay, may mga tao mag-i-give up. Hindi mo alam kung ano nangyari sa buhay nila eh. May mga kanya-kanyang struggles. Tama ba? Self-esteem, di ba? Hindi niya asawa, hindi boto sa ganito, or maraming fear na kailangan i-overcome. Basta importante gawin natin yung part natin. Tama? Okay lang yon. Kasi ang success dito guys, hindi nakadepende lang sa atin eh. Nakadepende din sa kanila eh. Kailangan desisyon na nila, embrace nila yung proseso. Tama? Kaya dapat, isa sa pinaka-importante rito, continuous tayo nag-i-sponsor, continuous tayo nag-i-invite ng mga tao para ipakita yung opportunity na meron tayo. Make sense? Yes. Right? Kailangan magbago yung perspective nyo sa selling. Hindi kayo nag-i-invite ng mga tao para rekrutin at bentahan ng mga bagay na hindi nila kailangan na mapajoin sila ng network marketing. No. You are inviting them because alam mo yung produkto makakatulong sa kanila. Tama ba? You're inviting them because alam mo yung opportunity, hindi man nila alam pa right now, trabaho natin na ipakita sa kanila, alam natin yung opportunity, makakatulong sa kanila eh. Yun ang panggagalingan natin. Kung mag-join, di good. Kung hindi mag-join, di next lang tayo. Correct? Yun lang yung trabaho natin. Some join, some will not, so what? Continue lang. Tama? Wala masyadong personalan. Decision niya yun eh, tama ba? So maganda, yung no niya ngayon, balikan mo ulit, 3 months, 6 months from now. Baka yes na. Tama? Huwag masyadong damdamin, tama? Baka may iiyak pa rito kapag nare-reject tayo. Right? Sino rito yung nagkakape? Ma'am, nagkakape ka? Ha? Ikaw ang nagkakape ka? Ikaw nagkakape ka? Nagkakape? Nagkakape? Wala pa sa inyo hindi nagkakape? Yun, hindi mo, nag-quit na ako dito. Right? Pagdating dito, hindi pala nagkakape. O pagkalok natin, ma'am, kape. Ano sagot mo? Ayaw. Ayaw. Tama? Iyak na tayo. Ayaw yung kape ko. Tama, may nakita kang gano'n na waiter, tapos nagmumukmuk doon sa may CR. Ayaw nila ng kape ko. Tama ba? Kung kaya ng kape, the next lang. Tama ba? Guys, kahit na gano'ng maganda yung Usana is not for everybody. Tama, but I'm telling you, ang laki ng market ng populasyon natin na kailangan ng Usana. Pwede maging user sila o pwede sila mag-build ng negosyo. Ito pa yung good news. Tama? Hindi lahat gusto mag 1 million, mag 2 million, mag 3 million, mag 4 million per month sa Usana. Yung iba mag-join lang dito kasi gusto ng 20,000 per month. Gusto ng 40,000 per month. Yung iba naman gusto 100,000 per month. Happy na sila doon. Make sense? Yun yung concept. Paramihin lang natin. Tama ba? Are you guys learning? Yes! Right? So, kung unti-unti, sa maliit, lumaki yung organizations. Alam mo, i-realize, huwag nyo muna isipin yung duplication. Right? Ang isipin nyo is modeling the right behavior. Kasi kung ano ikaw, yun ang organization mo. Tama ba? Kesa ma-stretch ka kaya isip, paano ba yung ma-duplicate? Paano ba ako dumami ng ganito? Simple lang. Gawin mo pa yung tama. Right? And marirealize mo, yun ang organizations na nabibuild mo. Gusto nyo ng organizations na lagi nasa training?
Hindi lang basta umati ng training, nag-aaral talaga. Tama ba? Kasi ba sa eskwelahan, dalawa eh. Iba yung pumapasok, iba yung nag-aaral. Alam niyo ba yun? Meron kasi pumapasok lang tapos hindi nag-aaral eh. Tama ba? Sino yung mga yun? Mami na. Tama na? Iba yung nag-aaral. Iba yung pumapasok lang. Correct? Pakita mo na dito, hindi ka lang umati ng training, nag-aaral ka. Ang totoo nag-aaral, merong application din. Correct? Hindi yung seminarista na kailangan. Yes or no? O gusto mo magtyaga sila sa ganito, ganun din gawin natin. Gusto mo pakita sa kanila, gusto mo masipag, gusto mo may 5, at least 6 o 7 na kausap every single week, show them. Kasi kung ano yung ginagawa mo na nakikita nila, yun din yung usually na gagawin nila. Yes or no? Yes! So sa akin, hindi ko na ginawa lang ganyan. Unti-unti, lumago eh. Unti-unti, lumago. Ito yung business intensive, na kung saan tinitraining talaga namin ng skills talaga yung mga associates. More than sa kung ano yung mga inspiration, talagang training. Right? Unti-unti, lumaki yung organization. Siyempre, pag lumalaki yung organizations mo, maganda, yun sa negosyo natin. Hindi ka lang kumikita ng malaki. Marami kang tao sa ilalim na kumikita ng malaki. Right? Historical income sa iyo sana. Huwag yun ang pansinin nyo yun. So dito tayo nagsimula sa maliit ito. Right? Tinan nyo ito guys. First year, 1.3 million. Second year, 2010, 6M. Tama? Alam niyo kung bakit? Ganito yan. Merong exponential growth na tinatawag. Tama? Tsagain nyo lang yung magsimula kayo. Ang goal nyo muna rito, dapat weekly may income. Diyan ka magsisimula. Ang susunod, dapat hindi bumababa ng $100. Sabi ka na naman, gawin mo yung best mo, hindi bumababa ng $100. After 4 weeks, dapat ang pinakamababa, $200. Commit ka uli. Later, makita mo biglang sasabog mag-exponential. Bakit? Natuto na yung mga kasabayan mo. Tama ba? Yun ang kailangan gawin. Hindi na kami. Pinapakita ko lang sa inyo to para makita yun. Of course, siyempre, diba? We have to be transparent. Pandemic. Right? Guys, walang halos negosyo na hindi naapektuhan ng pandemic the last 3 years. Tama? Pero, you know, ang tingnan nyo rito, hindi ito eh. Sa lahat na naapektuhan, nasaan ang Yusana? Tama? Alam mo, ang pandemic, hindi yan expected ng mga negosyante. Ang dami nagsarado, ang dami bumagsak na negosyo. Alam mo, dapat ngayon nakikita mo na all the more kung gano'ng kasolid yung kumpanya natin because yung pinalalagyan natin right now after the pandemic. Kung nasaan tayo. Tama ba? Right? So kung gagawa ka lang din ng opportunity, of course, gusto mo yung opportunity na alam mo naglalast. Yung track records ng kumpanya. Kaya kami excited. Kasi temporary yung pagbabae. Nag-reset worldwide eh. Alam mo naman, di ka apektado. Siyempre, taga-earth ka rin. Tama ba? Maliban na lang kung sa iba ka. Make sense? Pero here's the thing. Sa tingin nyo, mas dumami ba yung nangangailangan sa health right now? Yes or no? Yes! So, ibig sabihin, kung ano yung track records natin dito, mas mataas pa yung pwedeng kasunod. Yes! Tama? Sa tingin nyo, ngayon ba mas maraming tao na maliban doon sa may 8 to 5 na trabaho nila, mas bukas na yung isip na magkaroon ng extra income? Yes! Than 4 years ago? Yes or no? Sino naniniwala? Yes! So, mas malaki yung market natin right now. Yes! So, yun ang gusto yung tingnan. Correct? So, kaya hindi tayo after sa hype dito, gusto natin makita yung realidad. Make sense? Sino sa inyo excited? Kami! Right? Alam mo, tinitingnan lang namin dati, sabi dito, di ba meron sa comparative guide, sabi niya, hindi comparative guide. Si Paul St. Pilser, sabi niya, the next $1 trillion industry is health and wellness. When we join, wala pang trillion yung health and wellness. And yet, nangyari. Tama ba? Ngayon, ang prediction, it will be the next $7 trillion industry. It's even higher. So, kung ano yung gumanin ng 15 years, even more the next 15 years. Correct? So, many years after, Gold, Ruby, Emerald, Diamond, we became $1 million club member ng Yusana. So, yun yung time na nakapunta kami sa opisina. Nagkaroon ka ng lapid na. Pag nagpunta ka sa opisina, makikita mo yung mga nakapalibot dyan, yung mga nag-$1 million club member natin dito. Sila Mentor Richard, makikita mo lahat dyan. Correct? Maging part na. Right? Hindi ko alam, no? Ba't bibihira sa amin yung nag-join kami? We wanna be part of the $1 million club member. Walang ganun. Nagsimula kami sa maliit. Tapos naniwala kami na kaya namin kunin.
And from there, dumire-diretso ko lang. Imagine mo, hindi nakatapos ng pag-aaral, daming failure sa buhay. Umabot ng $1 million club member, 4.5 years. Alam mo, simula sa hotel, yung pinakamahal na hotel at pinaka-historic na hotel sa may Utah, doon ka magagaling. Susunduin ka ng limousine. Tapos meron ka mga na-escort na police. Pag baba mo ng sasakyan, red carpet na yung tatapakan mo bago ka pumasok sa opisina. Tama? Pagbukas ng opisina, 2 palapag yan. Kung may mga nakapunta na rito. Malaking space na 2 palapag. Lahat ng nagtatrabaho sa iyo sa baba at sa taas, pa si Dr. West doon lahat. Mag-isa ka papasok, sasalubungin ka ng masigabong palakpakan. Grabe, no? Grabe. Tapos pag doon, bibigay yung flag ng Pilipinas. Sasamahan ka ng mga escort, pupunta kayo. Di ba nakita niyo may mga flag yun ng iba't ibang countries? Doon sa kung saan nilalagay yung flag ng Luzana. Itataas nila yun, di ba? Kakanta kang bahay maging. Piling mo, ikaw si Manny Pacquiao. Diba yun? Na-imagine niyo ba? Ganun mag-recognize ang Luzana. Hindi lang ikaw, pati yung bansa mo. Kaya kahit wala tayong medal, trophy, ng elementary, high school, college, sulit. Tama ba? Yes! Sulit. So that's our first $1 million income nung 4.5 years namin. So 15 years na sa iyo sana, magkano na-apply na sa $5 million na. Right? So, we're sharing that to you para makita yung potential ng negosyo. Tama, kung nagawa namin, kaya din natin. Tama ba? So yun kinikwento ko sa inyo. Right? Grabe, no? Right? Guys, hindi ako lahat ang nag-training dyan. Again, sabi nga, we are blessed to have leaders under us. But yun pag masipag ka, di ba? All the more, ganun yung mangyayari sa ilalim natin Tama? Exponential. So, dito kami lumaki. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ang nanay nagpunta sa ibang bansa. Yan. Yung sidewalk na yan, dati yung maliit na karinderya sa umaga, sa gabi tulugan namin. Yung patungan ng paninda sa umaga, higaan nyo sa gabi. Yung parang nicho, papasok ka pa ganun. Kasi nga pahabasa Seryoso. Pag umuulan, naapaw yung imbornal sa ilalim, so maglalabasan yung mga dagat dyan. Yun ang buhay. Tama? But then, hindi lang ako yung may ganyang buhay. I believe maraming Pinoy ganyan ang buhay. Tama? Kaya kinailangan mag-abroad ng airmat, di ba? Para lang makapag-provide sa amin. Alam mo, less than 2 years sa iyo sana, I was able to buy a house for them. Sa Paranaque. Iba yung pwede i-provide ng negosyo. Maliban doon, right? Natulungan ko sila na maging gold director ng Luzana. Guys, alam mo hanggang ngayon, hindi nyo nakikita ang nanay at tatay ko rito, pero pag may nakita kayong Alfonso and Erlinda Sunyo na nagtatap sa gold director, sila yan. Right? They have a passive income more than 10 years, $1,250 every single week. Grabe, no? Yun ang pwede i-provide ng negosyo sa atin. Kasi tuloy-tuloy yung paggamit ng products Hindi yan mangyayari kung ang business natin is recruitment-based lang. Nangyayari yan dahil solid yung produkto na meron tayo. Tama? So dapat doon din tayo magsimula. Make sure that you are using the products. Make sure na lumalawak yung kaalaman mo sa produkto. Tama? Yan ang difference natin. That's the Luzana difference compare mo sa other network marketing sa labas. Ang base ng income is really more on recruitment, more on hype. That's why they have to, kailangan maglabas ng mamahali sa sakyan, lagi ng papalit-palit, all these things. Correct? We don't need that. Kung meron tayo nun dito, of course, yung mga dream cars nila as well. But sa atin, solid yung produkto That's why yung income dito, pag pinakita, ito yung monthly. Literal, ito yung monthly. Tama? Na-inspire ba kayo? Yes! Marami kami travel incentive sa Luzana, hindi na kasya dyan. Lahat, unang sakay namin sa aeroplano dito, unang travel namin sa ibang bansa dito talaga. Right? Hindi ko na mabilang yung dami ng ano. But you know, sa amin, I really love, hindi kami maggarbo sa buhay. Pero yung travel, that is really something that we invest. Kasi we believe iba yung experience yan sa amin as family as well. And sa aming mag-asawa. Anyway, marami dyan, puro mga travel incentives ng Luzana. Tapos ang gagawin namin, magsa-side trip kami. Kasi bayad na lahat konti na lang yung gastos. Pero alam mo, iba. Kung kami na-travel lang dito sa London, ng kami lang, iba yung experience rather than Luzana. Kung pinatravel kami ng Luzana dito, nakikita niyo yung London Bridge, di ba? Kung saan naglalaban lagi si Spider-Man, si ano, lagi gamit kayo, di ba? Pinasarado ng Luzana yan. Diyan kami nag-dinner. Grabe, no? Yung glass talaga sa ilalim, hindi naman na ganyan. And dito sa London, maraming maraming castle, yung mga old castle, di ba? Marami doon, nasa tour pa. Yung mga literal, kasi sa atin wala namang castle, di ba? Right? Doon, kung saan pa yung mga panaan dati, nandun lahat. Imagine mo yung castle na malalaki yung mga kwarto, tapos may mga malalaki mga building.
Pag pupunta ka ng rooms to rooms, di ba marami mga kwarto na madadaanan ka pero madidilim. Siya, wala namang ilaw dati eh. Tama? Puro mga ganun lang eh. Alam mo, nagpasarado sila ng ganun din sa gabi. Nasa isang malaking ballroom kami, parang feeling namin, di ba kami sila, sila King Charles, ganyan. Isang mahabang long table na ganun. Amazing. Right? Yan ang experience namin sa may London. Tapos side trip, yan, mga din lang namin dati. Right? Of course, you travel with family, something that we really enjoy. Sayang, wala dito yung no? Anyway, last November, last year, yan yung isa mga bucket list ba? Kasi naisama ko yung parents ko tsaka yung mami ni Joanne. Buong pamilya kami. First time nila mag-US. Sama namin yung mga bata, sama namin sila. 8 kami. Right? So, wala kaming kamag-anak doon kung meron man, pero hindi namin matuluyan. Kaya yung buong 6 na linggo na yun, puro Airbnb yun. Tapos nag-rent ako ng malaking sasakyan para kasya kami, tapos kasya maleta kahit sa kami magpunta. Yung 10 maleta, kasya sa likod. Yung malalaki. Right? Yung Ford Transit. Right? 6 weeks kami nag-stay doon. Buong California. Imagine mo. Iba yung experience, iba yung na-enjoy nila. Right? Nakikita ko yung saya, tsaka yung experience ng mga bata, experience ng parents ko. Right? Hanggat nandito, hanggat malakas pa sila, hindi mo kayang ipagpalit eh. Sulit eh. So, sinishare ko sa inyo, baka may mga ganun kayong dream. Tama? Hindi mangyayari yan kung wala kang opportunity. Because aminin natin, praise God for the opportunities, but hindi lahat ng opportunity, similar yung results na pwede i-create sa atin. Tama? Iba yung resulta na nagagawa na merong leverage income. Ng network marketing kagaya ng isa. Right? Na yung effort mo multiplied, di ba? Yung time mo multiplied as well. Kaya pagsipagan natin to. Okay ba yun? Sino rin yung mga galing to work? Taas ang kamay. Yan, okay. Pakan natin sila. Kaya ba natin i-sustain yan? Yung after yung kung most work can provide the needs, ang Usana can provide your dreams. Kung may time ka doon ng 8 to 5, all the more dapat may time ka dito after 5 o'clock. That's the mindset. Eh yung ganung klaseng schedule, hindi yun panghabang buhay pag pagsikapan mo ang Usana. Because ang goal mo, ma-free up yung time mo eh. Tama? Imagine mo, baka hindi mo na kailanganin yung sahod dyan in the future kasi times 2, times 3 na income sa Usana. Imagine mo yung time na na-free up. Okay yan, but you don't want to stay there for the rest of your life. Yes or no? Yes. Iba pa rin yung meron tayong hawak oras natin. Yun ang kaganda. Yung flexible yung oras natin. Kaya natin i-manage. Yun may family, marriage, may other things na kailangan gawin. Iba yung namamanage natin yung oras. Tama? Ganun natin siya tingnan. Tama? Okay ba yan? Imagine mo, kahit may sakit, papasok. Kahit puyat, papasok. Di ba? Minsan, galit sa'yo si boss, pero papasok pa rin. Tama na? Pero marami tayong matututunan dyan. Alam mo dyan ko na-realize, ang emotions natin, para maging successful tayo sa mga bagay na kailangan natin matutunan as well, is really how to manage yung emotions natin. Tama? Ibig sabihin, pag may mga konting challenges, pag may mga konting as well, acknowledge mo lang. Tapos focus tayo sa solusyon. Tama? Na-realize ko, most of us kaya natin gawin eh. Sino dito yung na-experience magtrabaho? O yung hindi na-experience magtrabaho? So in short, wala. O siya lang. Tama? Lahat naman experience, ba? Correct? Lahat experience mag-work. So imagine mo, kahit ayaw mo, kailangan mo na doon ka eh. Tama ba? Sino rito yung parang nabugwisit ka rin sa office mate mo pero sa lubong sa elevator, nginitiyan mo pa rin. Kung pinagkikismesa mo, grabe talaga po si boss. Kung mag-utos, kala mo ganito. Eh, biglang pumasok. Morning, boss! Grabe talaga. Boss, ang ganda. Sharp na sharp tayo ngayon ah. Tama ba? Right? Sino rin sa inyo nag-aaway? Nag-aaway ka ng girlfriend mo, nag-asawa mo, tapos bigla-bigla dumating dyan yung ka-office mate mo, bigla-biglang nagbago. Tama? Kaya mag-shift. Pero para sa pangarap mo, gawin mo din. Tama? Huwag kang magpadala ng emotion mo sa mga bagay na yun, no? Kaya mo naman baguhin. Okay ba yun? Pag may challenges, part yun. Huwag tayo magulat. Process yun. Alam mo, i-realize yung perspective sa buhay, importante. Alam mo, more than sa kung ano yung skills, paano magbenta, paano gawin yung Usana. Alam mo, ang selling, for us to become successful, is really more on kung paano natin titingnan yung sarili natin, tsaka kung ano yung ginagawa natin. 80%, yun ang cost ng success natin dito. It's not the skills, those are only 20%.
Pero how you view selling, how you view yourself, yun yung napaka-importante. Tama, yung values mo, yun yung napaka-importante for us to become successful. Right? Other people see selling as, nagbebenta-benta tayo rito. Ako kasi, I view selling as, yung needs ng mga tao, tinatapat natin sa solusyon. I view selling as helping. Kung hindi niya makita, hindi natin problema yon. Tama ba? Problema nila yon. Feeling ko makakatulong sa kanya yung products. Ganun din yung opportunity. Share ko. Galingan ko. Tama ba? Kung makita niya, di good. Kung hindi niya makita, di next lang. Baka hindi pa siya ready. Tama ba? That's how I view selling. Make sense? Ang sakto, kaya wala tayong guilt eh. Kausap lang tayo ng kausap eh. Pag ayaw, hindi tayo na-rin. Position niya during that time, hindi niya ma-absorb kung bakit niya kailangan yung opportunity. Magkakaiba tayo ng stages, kaya hindi dapat ganun yung perspective natin pag may mga ayaw. Tama ba? A good thing, pag maganda yung experience sa'yo at ready na siya, ikaw pa rin yung hahanap. Huwag na huwag mong aawayin kapag hindi nag-join. Tama ba? Kasi pag ready na mag-Yusana, naalala ka niya, sabi niya, mag-join ako kahit kanino. Huwag lang ito. Tama ba? Or ang gusto mo, right? Naisip niya yung Yusana. Right? Mag-join ako sa tao lang na to. Kasi maganda yung experience ko sa kanya. Tama? I-close mo ng maayos. For example, ayaw. Anyway, na-appreciate ko yung oras mo. Alam mo, nagpakita ka lang dito, napakita mo yung opportunity sa'yo, okay na sa akin. Tama ba? Make sure na nag-enjoy doon sa conversation. Tama ba? At the same time, ikaw uuwi ka, happy ka. Kasi alam mo, pinakita mo sa kanya yung solusyon eh. Agree, no? Oh, that's how you do the business long term. Tama ba? That's how you enjoy it. Okay. So, few things. Okay lang? Few things na gusto ko i-share sa inyo? Yes! Sabi, nung bilis ng oras, tapos magsisimula pa lang tayo. Hindi, bilisan mo na lang ito. Okay. So, alalahanin mo yung pangarap mo kung bakit mo kailangan umasenso, kung bakit ka nagsisikap. Yun ang una. For a moment, bakit ka nagsisikap? O di ba yung commercial, para kanino ka bumaba? So ngayon, bakit ka talaga nagsisikap? Ano yung number one reason? Ano yung nag-e-excite sa'yo pag inisip mo lang right now? Right? Ano yung iniisip mo ngayon? Ano yung iniisip? Ano yung nagpapa-excite sa'yo right now? Bakit ka nagsisikap? Kasi magkakaiba tayo ng stage. Some of you single, some of you may asawa na, some of you may mga anak, some of you wala pa. Some of you okay financially, tama ba? Some of you hindi, right? So ano yung nagpapa-excite sa'yo? Bakit ka nagsisikap? 3 months, 6 months from now. Tapos 2 years from now. Naisip niyo na? Kailangan importante yan, ha? Kailangan ito yung nagbibigay ng, pag naiisip mo, ito yung nagbibigay sa'yo ng energy. Tama. Kaya ka magbabago, kaya ka magsisikap, kaya ka gigising araw-araw para dito eh. Di ba may ganun tayo? Importante yun eh. Kasi pag wala kang goal, guys, kahit anong gawin mo, walang extraordinary mangyayari. I realize kung bakit may mga tao na mayroon lang ginagawa, init mo lang na-achieve sa buhay, nakalimutan mag-set ng goal. Tama? Yung goal nila is just wishful thinking lang. That's why you have to ask yourself, bakit ba ako nagsisikap? Kasi ako have those dreams sa akin eh. Marami sa mga nilista ko dati, nakuha na eh. But I have new goals right now eh. May mga bagong bagay na nagpapa-excite sa akin right now. Mostly growth. Right? Ano yung pwede mangyari dito? Ano yung pwede maging ako? Tama? Pero when I was starting, syempre iba. Okay ba yan? So second, that you have to ask yourself, anong kinalaman ng Yusana doon? Bakit yung Yusana yung vehicle na napili mo para makarating ka doon? Tama? O for example, gusto mo ng bahay, gusto mo ng condo, o gusto mo, for example, kuha mo na yung oras mo, ayaw mo na ng 8 to 5. Tama, bakit Yusana? Why Yusana? So yung question ay pangalawa. Ito yung mga possible reason. Unang-una, malaking potential ng Yusana. Pangalawa, yung purpose ng pwedeng i-provide ng Yusana sa products at the same time sa opportunity. Correct? Yung dami ng tao na matutulungan ko sa Yusana. Yung time na masasave ko pag ginawa ko Yusana. Kasi pwede kang mag-save ng napakahaba ng panahon. Right? Hindi ba pwedeng sipag at tiyaga lang yung lagi natin sinasabi. Tama ba? Kulang yung sipag at tiyaga. Dapat tama rin yung pinaglalagay mo ng sipag at tiyaga. Para makapag-save tayo ng maraming oras. Correct? Bakit mo magtatrabuhan ng 50 years kung kaya mo namang kunin ng 5 years? Yun! Tama? I'm not promoting overnight success. Tama? But I'm saying, sa ganitong klaseng opportunity,
Yung 50 years mo sa labas, I'm telling mo, kaya mo kunin ng 5 taon sa Usana or less. Correct? Ito yan. Look, when we started, di ba, 16, 17,000. Ganun pa rin siyang sabi ko ngayon, no? Kahit ilang taon na, no? Tapatin ko na nga si Juan, magkano ba talaga? 16, 17? Para isa na lang, kasi dalawa pa eh, di ba? O, magkasundo na lang tayo, 17,000 na lang. 17,000, tama ba? Per month. Magkano sa isang taon yun? Sabi siya. Ha? 204,000. Tama? 1 year, 17K guys. Gross. 204,000. Tama? Yung ginawa namin ng Usana, yung 204,000 ha? Imagine mo, yung 204,000 dumating sa point, yung 1 year niya, kinikita namin sa Usana, 1 week. Tama? 1 week. Dumating sa point, yung 2 years niya sa work, 1 week namin sa Usana. Tama? O, tinan mo, complete natin. 2 years, 1 week. Tama ba? Yung 8 years niya sa work, ilang linggo sa Usana? 1 month namin sa Usana, 4 weeks. I hope hindi nyo ma-misinterpret. I'm not bragging about this. Gusto ko lang makita nyo kung ano yung potential ng negosyo natin. Kasi kung nagsisikap kami sa 17,000 sa 18,000, praise God for that. Kung same time yung igugugol mo, effort, sacrifices, kung mas malaking income natin, wala namang masama. Legal, moral, and ethical. Tama? Is us being wise, being good steward ng oras natin. Tama? Same amount, kaya mo kitain ng parvisim, bakit ka magdi-decide na trabahuhin siya ng 50 years? Tama? 1 month, 8 years, guys. Kung hindi pa tayo nasasaktan dyan, 16 years, 2 months sa Usana. 32 years, 4 months. Grabe, no? Kaya pa? 64 years, guys, 8 months namin sa Usana. So yung 9 years na, 1 year namin dito, 96 years namin sa labas. Sa ganung salary. Nakapag-save kami ng 95 years. Tama, yun ang pwede i-provide ng tamang opportunity. Tama? Okay lang magpuyat? Yes! Okay lang trabahuin ng Usana Monday to Saturday at least? Yes! Okay lang? Why not? Tama ba? Nung na-realize ko yun, sabi ko, oo nga no. Imagine mo, again, di ba lahat tayo, kailangan natin ng trabaho when we were starting. Pero decision natin kung mananatili tayo doon. Right? It's not bad. Tama? Pero I'm just telling you, kung gusto mo ng ganitong buhay, pwede. Didesisyonan mo lang. Tama? Imagine mo, 20,000, 8 to 5 every day. 50,000, 8 to 5 every day. Kahit may sakit, papasok po yan, papasok. Right? So, yun ang requirement para kumita tayo ng ganun. Hindi madali kita ng 20,000, 30,000, 50,000 sa labas. Correct? It requires 5 days. At least 9 hours every day. Hindi nga 9 hours eh. Kasi 8 to 5, yun yung 9 hours eh. Tama ba? Pero para pumasok ka ng alas 8, ano oras ka gigising? Depende sa biyahe, tama ba? Mali ba yung office mo, tabi mo lang, di ba? Office namin, di ba? Right? So, kung 6 o'clock, plus 9 hours, 11 hours na yun. Totoo ba yung lumalabas ng alas 5? Ano oras ang kakalabas? 7 o'clock. O, babiyahe pa. Kung mabait na lang, alas 8, nakauwi na ng bahay. Pwede? 7 o'clock na, nakauwi na ng bahay. Tama? So, that's 6 a.m. to 7 o'clock. 13 hours. Tama? So, yung remaining, yun na lang ini-enjoy natin. Yes or no? No, kasi matulog ka pa eh. 24 hours minus 13, ilang tira? 11. Minus ilang oras ka natutulog? Luxurious na yung 7 ngayon. So, 11, 6 na lang. O, 11 minus 6. O, 5. Yun na lang yung may-enjoy natin. Tama ba? Hati-hatiin mo pa yun. Kung may asawa ka, may mga anak ka. Tama ba? Tapos nakuha mo pa manood ng teleserye. My goodness. May dalawa yung gusto mo. Tama ba? Tapos pinanood mo isa ang probinsyano pa. So ilang taon yun? Tapos nagtatanong ka, hindi umaasenso sa iyo sana. Tama ba? Make sense? Guys, sakripisyo muna. Ito good thing. Pag hinataw mo to at solid na yung income mo, panoorin mo lahat ng gusto mong panoorin. Walang pipigil sa'yo. Tama ba? Kasi kaya mo na. So there's time to build, there's time to rest, there's time to cruise. Pero lahat tayo required talaga ng proseso. Tama?
So, now, na-realize mo na kung bakit Usana. Tama? So, now, knowledge, skills, kailangan natin yan. Kasi hindi siya nangyayari overnight. Ito yung ginagawa natin ngayon. Diba? We're gaining knowledge. Para mangyari yung skills, hindi siya makukuha ng ganito na nakaupo lang kayo dyan. Kailangan yung i-apply na tututunan natin. We have to talk to people. We have to invite people. Magkamali ka ng maraming beses sa script mo, sa pag-i-invite mo later on. Di ba, ma-realize mo kung ano yung tamang invitations, ano yung tamang posture, ano yung tamang tono sa pag-i-invite. Tama? Ditong klaseng tao, ito yung mas effective na invitation sa kanila. Tama? Nakukuha natin yung kapag nagkakamali tayo. So, required yun. Kaya nga mayroong equivalent na time. Hindi siya mangyayari overnight. Kasi paulit-ulit mo ginagawa, overtime. Tama? Yung daming beses mo ginagawa, overtime, doon tayo nakaka-acquire ng skills. Ang good thing, once na ma-acquire mo yung skills, unstoppable na yung income mo, tsaka yung organization mo dito. Tama ba? Kasi alam mo na kung paano gawin. Pero ang susi, i-embrace natin yung process. Tama? Embrace natin yung process. Diyan gusto siguro mag-end. Okay lang? Right? Parang bilis, no? Embrace natin yung proseso. You have to learn the skills, you have to gain experience din dito. Hindi siya mangyayari overnight. Pwede ka bang mas maging mabilis dito? Yes or no? Yes! Pwede. Kung mas marami kang oras na willing ibigay, kung mas marami kang sakripisyo na gusto mong ibigay. Tama, we wanna be honest with you. Right? Yung negosyo natin legit. Sabihin, may proseso. Tama ba? We have to learn some skills. Ang maganda lang, lahat tayo rito kahit bago, pwede mo matutunan. Andiyan lang dapat yung willingness. You cannot say na hindi mo kayang gawin at hindi mo kayang maging successful sa negosyo. Kasi ang dami naging successful eh. Ang tanong, willing ba? Correct? Yung skills given yon. Kapag gusto mo, pwede mong matutunan. Embrace lang natin yung process. Process meaning yung hard work. Tama? Yung... Hello? Bago ba? Yun. Hello. Hello. Malakas pa yung boses ko eh. Tama ba? Right? You have to embrace the process, yung willingness natin. Okay lang. I would just, gusto ko lang maging diretso sa inyo. Okay lang. Yes! Gusto ko talaga maging successful tayo. Tama? Ulitin ko lang, I just want to encourage you. Wala dito yung hindi kaya maging successful sa inyo. Kaya natin maging successful sa inyo. Yung bilis yung bagal, depende po sa commitment na gusto natin ibigay. Tama? Pero ito yan guys. Darating sa point ng buhay natin, either you will be forced or you will be disgusted sa kung sitwasyon na meron ka, and you will have to decide na gusto mo mabago yung buhay mo. Why wait for that? Darating tayo nun. Right? Ang wish ko sana, prayer ko, hindi na tayo dumating pa sa point, kayo palang desisyon na natin. Darating sa point ng buhay na siseryosohin mo talaga yung negosyo. Huwag ka tayo magantay, ngayon palang seryosohin na natin. Because that's the only way para makatawid tayo. Kung magiging masinop ka sa bawat araw, gagalingan mo talaga sa iyo. Sana maka-arrive ka talaga eh. Yes or no? Yes! Sabi, minimum 5 araw. Di gawin mo 5 araw minimum. Of course, hindi 8 hours. Dahil meron kang trabaho eh. Tama ba? So, sulitin mo yung 4 na oras araw-araw para gumaling ka sa negosyo. When we were starting, sabi ko, hindi ako yung pinakamagaling dito. Pero kung sisipagan ko, definitely ako yan. Siguro, pwede ko yung pagmalaki. Isa ako sa pinakamasipag. Nagsisimula ako sa isa. Dito ka nagsimula sa 24. Diyan sa may kanto na yan, yan ang kusina ko eh. Yan yung table, yung table natin dyan. Right? Ako yung pinakauna rito sa office. Ang kasabay ko si Jordan, kasi lagi dyan meron diaryo na. Hindi ko kasabay yung mga tao. Kasabay ko yung diaryo. Si Jordan yung head ng natin ngayon dito. Right? So, kasi nakasarado pa yun eh. Pero pag isa may empleyado, makapasok ako sabay nila. So, yun na ako. Araw-araw. Ako na yung nag-post ito. Right? Pag nakita mo na lumalabas si Mama Mache dyan, maririnig mo yung staleto. Si Mama Mache, simula doon, maririnig mo yung staleto. Maglanta ko, hindi marinig. Kasi pag mga alas 10 na, mapatayin niya yung ilaw. Kaya ngayon pinag-usapan natin, tawas na ito. Sabi ko ma'am, para kasi Miss Michi. Sana kami lahat pag nandiyan ka na. So, kausapin lahat ng kakausapin. Ayoko may ma-miss ng kakausapin. Yes. Right? Ang kain namin, 20 minutes lang. Kasi iniisip ko, gusto ko i-maximize yung oras. Tama? Mag-join o hindi mag-join to, marami akong experience na makuha.
Tama? Gusto ko lahat, ako yung may makausap. Kasi nagpapalago ka ng skills eh. And then na-duplicate yun ng madami. Grabe, no? When we were starting, tutok talaga. Alam mo, pag maganda, pag gano'n ng mindset natin, ang bilis ng oras. Tipid. Makalimutan mo kumain eh. Tama. Kasi busy ka eh. Papayat ka pa. Tama, papayat ka pa. Tubig lang talaga. Make sense? Bumunga. Right? So, embrace natin yung process. Embrace natin yung proseso. Meron sa inyo dito, may mga narating sa buhay. You have achievements already. And isa sa mga reason kung bakit hindi tayo kung hindi ka magiging successful dito, if you are not willing to go down again and do that hard work. Correct? Tayo uli magpe-present, tayo kakausap ng mga tao, especially kung mga boss na kayo sa trabaho, tapos may mga negosyo na kayo, kasi ikaw na yung sanay na nag-uutos eh. Ang trabaho mo doon, CEO, ikaw yung nagmamanage talaga. But if you want to become successful dito, embrace natin yung proseso na yun. Right? Magsisimula ka $100 per week, 20,000 a month. Malaki yun for most people, but for some, hindi sila magpapawis para sa 20,000 per month. Yes or no? Pero guys, gusto kong tingnan nyo yung value ng 20,000 is not 20,000. You have to do that kasi imamodel mo yun sa buong organization. Tama, hindi siya 5,000 eh. Ito yung sinasabi ko sa mga negosyante natin dito. Be willing to go down. You do the work. Ipakita mo, I know it's hard for you guys kasi yung $100 na yun, panggasolina nyo lang yan eh. Pero you're inspiring many people. Tama, all the more na kayo yung gumawa niya kasi mas malawak yung experience nyo. Pag nakita nilang ginagawa nyo, imagine mo yung humility mo na pinapakita mo sa kanila. Imagine mo yung minamodel mo. That's so powerful. So, hindi $100 yung tinatrabaho mo dito. It's the big network, yung dami ng tao na matutulungan mo because of the example that you are doing. Tama? Lahat tayo kailangan natin gawin yun. That's also a good reminder sa amin ng mga upline. Kasi ito na naman yung season. I believe ito yung second wave ng USAN. Yes! Yes! Ito yung second wave ng USAN. Grabe na-excite ako. Kaya na, tumambay ako sa kwarto ni Ma'am Windy doon eh. Tama, binag-brainstorm namin, na-excite ako. Sabi ko, grabe. Right? Itong generations na ito. No hype. Right? No hype. Ready na ba kayo? Yes! Right? Sa laki ng pie na makukuha ng USANA, gaano kalaki yung pie mo doon? Tama? So, last na tip ko sa inyo, huwag kayong mag-USANA kagaya ng karamihan ng mga tao na nag-USANA. Be extraordinary. Yes! Tama? Alam mo, isa sa mga tao na ina-admire ko when we were starting na nakita ko talaga si Metro Rich. Grabe yan. Right? Kinento ko sa inyo yung sipag ko. Kanina, no? And makikita mo, yes, ang dami nag-USANA. Pero talagang merong mga tao na talagang pag nakita mo, kita mo talaga kung ano yung kakaiba sa kanila eh. Simulaan pa lang na nakita ko si Mentor Rich, alam ko halimaw na talaga. In a good way. Iba gumala. Seryoso. Nakaka-challenge din kasi nag-talk sa inyo. Seryoso. Right? Kakaiba. Yung mga na-achieve ko ng 1 year ko, I think kumita ako ng mga 1.6 million ba yun na doon? 1.3? Doble nun yung first year niya. Right? Yung na-achieve ko, kalahati nun na-achieve niya na agad. Kalahating ng time required. Right? Kasi yung galawan niya, hindi mo makakausap yan. Bago sa iyo sana, hindi kinailangan ng ilang linggo para mag-present. Few days nagpe-present. Right? Alam mo yung bago sa iyo sana, pero kala mo ang tagal na sa iyo sana. Yung veterano na. Parang kala mo ganun. Right? Lagi makita, usap, bihira mo siya, hindi ko siya nakita na talagang nakatayo lang nakikipagkwentuhan. Iba rin mag-training. Sabi ko, iba itong tao na ito. Right? Sa sobrang sipag, hindi nga kami nakakwentuhan eh. After 10 years, tsaka na kami nagkakwentuhan. Ito, kidding aside, gawin niyo yung USANA, hindi kagaya ng karamihan ng mga tao nag-USANA. Be extraordinary. Okay ba yan? Yes! Guys, hindi lahat na nag-USANA, when I be honest with you, hindi lahat na nag-USANA magiging successful sa USANA. Tama! Because hindi lahat nag-USANA. Tama eh. Iba yung nag-enroll, iba yung nag-USANA. Yung nag-USANA, ginagawa ng tama yung negosyo. Binibigay yung effort na kailangan, yung time na kailangan, yung sakripisyo na kailangan. Kahit anong negosyo ang gawin mo sa labas, yun din ang requirement eh. Lahat ba ng negosyo sa labas, yung mayaman? Yes! Yung gumagawa lang ng tama. Yung may effort na binibigay, yung may sakripisyo ng tama, may tamang proseso, ganun din dito. Tama, ganun din dito. Lahat kayo may kapasidad. Pero yung mag-decide at disiplinahin yung sarili, importante yun.
And we're encouraging you na gawin nyo. Kasi hindi lang kayo mag-benefit dito, guys. Yung dami ng tao na mag-bless under sa organization, iba yun. Siguro, kung yan, pwede namin pagpasalamat more than sa kunin yung results. I really praise God for this opportunity. Kasi dati ako natulungan sa USANA. Hanggang ngayon, natutulungan sa USANA. But right now, yung story natin, nagagamit to really help people under sa organizations natin. Tama ba? Can you imagine yung impact na ipoprovide natin sa karamihan? Marinig lang yung story natin. Kaya eh. Iba yun. Tama ba? Magnegosyo sa kalabas, ikaw lang yayaman eh. Dito, iba eh. Game na? Yes! I hope, bago kayo lumabas dyan, mag-commit na tayo. Yes. Right? I will discipline. Ang leadership, nagsisimula sa sarili. Ang tawag ko sa kanya, personal leadership. Kung hindi natin kaya disiplinahin ang sarili natin, we cannot also discipline others. Yun lang. Maniwala ka, model the right behavior, discipline yourself. Game? Yes. Tapos make sure may goal kayo. Okay, so, January, February, March, April, May. Patapos na yung May ngayon. Tama? Tapos, June na. This month. Hindi pa tapos yung second quarter. Meron pa tayong 5-6 na linggo para humabol tayo sa growth. Yes. Right? So, ang goal natin, monthly mag-grow tayo. Yes. Monthly mag-grow tayo. Tama? So, ako last month, nagsimula na ako. Nag-grow ako ng $125 last month. Wow. Growth. Eh, para sa amin, di ba, ng mga upline, may challenging yung growth kasi malaki yung base namin eh. For example, 1 million ka, mag-grow ka ng $125. So, every month, yun, di ba? Pero na maganda nga, solid yung produkto natin eh. So, yun ang magandang aim natin. Okay ba yan? Yes. So, I hope marami kayo natutunan ngayong gabi. Tama lang, no? Sakto lang. Maraming iintindihin. So, yan ang goal natin. Kahit ikapan mo to kasi baka yung pamilya mo nag-aantay din sa'yo. So, please lang, wag ka mag-give up kasi hindi ka mag-give up sa sarili mo. Mag-give up ka sa mga tao na dumidepende sa'yo. Alright? So, with that, I hope I was able to inspire you. Maraming salamat. Thank you sa opportunity, guys. Thank you.